Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong bigyan ng reaksyon dito. Ito yung nangyari nung nakaraang 3 araw kung saan merong hearing tungkol sa legality ng pagka-aresto ni Duterte at ang pagdala nito sa ICC. Ito yung hearing na headed by Senator Amy Marcos. Well, ano nga ba ang ginagawa na ito ni Amy Marcos? Ito ba'y anti-PBBM or ito ba'y pabor sa mga Duterte? Marami ang naguguluhan dito. Kaya atin muli bigyan ito ng reaksyon. Narito ang video, courtesy sa atin ng Sa Iyong Araw. Nangyayari kay Senator Amy Marcos at bakit natawa si Jose Claire Castro nang tanungin siya ng media patungkol kay Senator Amy. Ma'am, do you consider or does the administration consider Amy Marcos a loss from the Alianza? Wala po ako masabi. Well, sagutin ko ito mga ka-Golden Boy. Bakit tumawa si Jose Castro? Makikita natin, di ba, merong parang ngiting Dalawa lang ang kahulugan niyan. It's either walang kwenta si Amy, kaya napangiti siya, tumawa. Or it's either may alam sila na isang drama between sa siblings, between PBBM at Amy, pwedeng may nangyaring drama lang. Diba kaya natatawa? So dalawang kahulugan ng pagtawa na yun. Patuloy tayo. Pero ito ang malaking tanong. Paano kung ito pala ay isang napakalaking palabas lang? Kumusta doon? Pero kaibigan ko talaga siya, mahal ko mahal ko rin si Bongbong. Para bang genius strategy ba ito para iligtas si Pangulong Bongbong Marcos laban sa mga Duterte at Duterte supporters? As we can see from the statements of Senator Amy Marcos, it seems like there is. But on the part of the President, we cannot say that there's a rift between the relationship, in the relationship of the two siblings. So, hintayin na lang po natin kung meron man sasabihin ng Pangulo. Wag na tayo magpahirapan ng katawan. Sabi ko, kakalas na muna ako kung nahihirapan kayo. Siguro, nabunutan rin sila ng tinik na sabi ko, kakalas na lang ako para simple at klaro. Ito ang ating bigyan ng reaksyon ngayon. Ano ba talaga itong ginagawa ni Amy? Ang sabi ng karamihan ay namamangka sa dalawang ilog. Ano ba ang mangyayari sa taong namamangka sa dalawang ilog? Katulad din yan ng kasabihan na hitting two birds with one bullet. Yung titiradurin mo ang dalawang ibon ng isang bala ng tirador lamang. Kaya ba yun? Kaya mo bang mamamangka sa dalawang ilog sa isang pagkakataon lang? Di ba? At kaya mo bang mag-serve ng dalawang master at the same time? Lahat ng yan, mga kasabihan yan sa Biblia You cannot serve Mammon and God together at the same time. Hindi pwede. You can't serve two masters at a time. Yan ang sabi sa Biblia. Di ba kaya kung ang tao ay namamangka sa dalawang ilog, kung siya ay nag-serve ng dalawang master at a time sa parehong oras, ay mababaliw ka talaga dahil mahahati ang katawan mo, di ba? Kaya ito'y pwedeng genius move ito Pwedeng genius move. Mamaya atin sasabihin, tatalakayan natin yung genius move kung bakit nagiging genius move ito ni Amy Marcos. Well, balik tayo kay ating ka-vlogger idol Sa Iyong Araw. Alam mo ba yung pakiramdam na parang may mali pero hindi mo maipaliwanag kung ano? Ang Marcos biglang nagkaiwalay. Ang Marcos siblings, blood is thicker than water, sabi nga nila. Pero sa kasong ito, parang hindi. Amy mismo ang nagsabi na hindi siya sang-ayon sa direksyon na tinatahak ng administrasyon ng kapatid niya. Pero ito lang ba talaga ang dahilan? Duterte's arrest. Ito ang naging breaking point. March 11, nahuli si Duterte sa bisa ng warrant mula sa ICC para kay Amy. Hindi ito basta-bastang issue. Ang kanyang mga pahayag sa Senate hearing ay nagpapakita ng pagkadismaya sa deliberate effort to obscure the truth. Pero ano nga ba ang totoo? Ito ba ay laban para sa hustisya? Genius move ba ito
ni Amy para iligtas si Pangulong Bongbong Marcos. Ito, paano maligtas dito si PBBM sa ginawa ni Amy? Lalong madiin eh. Kasi imbis okay na, nandoon na sa ICC detention cell si Digong, ay hinalungkat na naman. Parang parang nasugatan ka, tapos imbis na maghilom na yung sugat, matagal na, ay kinakalkal muli ang sugat, kaya nagdugo muli. Parang ganun eh. Tapos na ang issue eh. Yung pag-aresto kay kung kayo nag-aaral ng political science, yung pag-aresto kay Digong ng ICC ay bound by the law of Republic Act 9851. Yung ang ini-invoke nila, pinapaliwanag yan ni Carpio. RA 9851 nagsasabi na hindi na kailangan na dadaan pa sa mga korte-korte dito sa Pilipinas ang pag-aresto. Kung gagamitin ang 9851 ay diretso na daw. Diretso na ibigay kung saan gustong ibigay na estado o kulungan o sino man na mag-aresto ang isang taong may malaking kaso na katulad ni Digong. Kaya RA 9851 ang ginamit ng ating pamahalaan para yun ang ginamit na pwedeng ibigay o i-surrender ng gobyerno ang isang taong napakalaking kasalanan sa bansa. So yun, dapat tahimik ng buong bansa eh. Inahalungkat kasi ni Amy. Alam ko na mayroong genius move yan si Amy. Ang problema ay na na kompromiso, na compromise ang alyansa, 'di ba? Imbis marami na silang ginagawang proclamation, 'di ba? Ang nangyari ay nabawasan eh. Dalawa yata sila natanggal doon, si Villar at saka siya. Sa alyansa ngayon nag-independyente si Amy dahil hindi rin siya tinanggap sa DDS, sa PDP. Kaya ito na nga ang mahirapan na siya dahil namamangka na siya sa dalawang ilog. Ngunit parang sa pamamangka niya ay lumubog ang kanyang bangka. Parang sabi kasi ng mga loyalista, di ba? Na hindi na nila iboto si Amy Marcos dahil may tupak sa utak. Doon naman sa PDP ay nagduda sila eh. Baka lang daw eh. Baka drama-drama lang ni Amy. Di ba duda ang taga PDP? Pero mas maraming bubuto na PDP kay Amy kaysa loyalista. Sa loyalista wala na eh, napupuno na eh. Kahit nga ako, naisip ko na hindi na iboto si Amy. Kasi imbis tapos na yung imbis nandun na si Digong, tahimik na, ay lalong kinakalkal niya eh. Binubungkal niya muli. Imbis nandun na, naghilom na yung sugat, ay dumudugo na naman muli. Di ba mga kababayan? News move ba ito? Mamaya atin sasabihin kung genius move ba ito. Patuloy muna tayo sa video courtesy ng Sa Iyong Araw. Kung isipin, parang nagkakaroon ng double play si Amy. On the surface, nila lumalayo siya sa alyansa. Pero sa mas malalim na usapan, maaring ito ay isang calculated move para protektahan si Pangulong Bongbong Marcos sa galit ng Duterte supporters. Bakit? Kung si Amy ay nasa alyansa habang pinapanagot ng ICC si Duterte, siguradong tatamaan din si Pangulong Bongbong Marcos. Pero kung lalayo siya sa alyansa, maaaring mapanatili niya ang suporta ng pro-Duterte base. Smart, diba? Pero ito ang mas nakakaba. Pagsubok o diskarte. Hindi may kakaila na ang Duterte Bloc ay isa pa ring solid force na kaya magpabagsak ng kahit sinong politiko. Ito ang mga kababayan na advance ko itong na analysis, thinking about itong ginagawa ni Amy na parang inaaway niya si PBBM, nagduda siya, and then parang kampi siya doon sa PDP. Meron nga kasabihan na blood is thicker than water. Hindi pwedeng doon kakampi si Amy sa kanyang mga kaibigan daw na sila Sara Lustay Duterte, di ba? Blood is thicker than water. Kahit anong mangyari sa end of the world, ang hanapin mo pa rin ay yung mga kadugo. Blood is thicker than water. Kaya ito,
Nasabi ko na genius move ito ni Amy, napaka-advance ito. Hindi pwedeng ma-analyze ito. Pero tinatry ko na ma-decipher ang utak ni Amy. Ngayon ito yung na-find out ko. Palagi ko itong pinag-isipan kung bakit ganun tong move ni Amy. Ngayon ito ang advance na thinking ko. Kapag ma-impeach na si Sara Duterte, ay wala na. Alangan naman na si Pulong pang di ba? Ang magkandidato. Alangan naman na si Baste. Wala na. Tapos na ang Duterte. Kapag na-impeach si Sara. Ngayon, dahil si Amy ay kumikiling sa PDP, sa 2028 presidential election, ay pwedeng doon papasok si Amy Marcos sa PDP at tatakbo siyang presidente. Kasi matagal na rin siya sa Senado Kilala na siya, Marcos siya, meron siyang supporters. Kaya ito ang aking napulsuhan, na si Amy ay tatakbong presidente para ma-save ang political clan ng mga Marcos. 'Di ba? Kasi hindi naman pwede tatakbo si Bongbong sa susunod, 'di ba? Kaya ang tatakbo diyan si Amy. Kaya kailangan ni Amy na magdrama-drama na kalaban niya ang kapatid niya para siya yung magiging presidente ng kabila ng oposisyon, and then kung sino man yung itutulak ni PBBM, yun ay matalo ni Amy. At ang mangyari niyan ay Marcos pa rin ang presidente sa pangalan na Amy Marcos. Yan ang pinaka-genius move na pinaka-advance ko na analysis, mga kababayan. Advance na yan. Hindi yan yung isang beses na advance. 3 beses na advance yan na pag-analisa ko. At kung lalabas yan na ganun ang mangyari, nakakandidato si Amy sa 2028 dahil wala na si Sara Duterte, siya na yung suportahan ng mga DDS, ng mga maisog. Siya na. Kasi na siya pinapalitan niya na pati pangalan niya Amy Marcos Duterte na. Di ba? Ito tinutulig sa ang ginagawa ni PBBM na pagpahuli kay Digong. Pero wala silang magawa dahil invoke RA 9851 ang ginamit. Ito yung Republic Act na diretso nang ibigay ang isang taong may malaking kasalanan. Diretso nang ibigay ng gobyerno kahit saan na trial court sa buong mundo. Yan yung RA 9851. At hindi yan tinatalakay ng mga DDS dahil wala silang masabi dyan Wala na silang magawa dyan. Parang invoke US Treaty, yung ganun Kapag i-invoke natin yung Philippine-US Treaty, ay gera na, parang ganun Ang RA 9851 ay yan yung power ng gobyerno, lalo na ng presidente, para isurrender yung isang tao sa criminal court ng ibang bansa o ibang estado. Yun yung paliwanag ni Carpio, ni former Justice Carpio. Alright, so tapusin natin ng video, mga kababayan. Balik tayo sa iyong araw. Alam ito na Amy. Alam din ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya sa paglayo ni Amy, ginagawa niya bang sacrificial ang sarili para maprotektahan ang kanyang kapatid? Ang ganitong galawan ay hindi basta-basta calculated move, tactical genius, o simpleng survival strategy. Ito ay sinasabi ko na kanina, mga kababayan, very advanced tactical genius move ang ginawa ni Amy. Dahil kung hindi na nga makatakbo si Bongbong sa 1998, di ba? At least kung manalo man si Amy, kasi yan ang prediction na tatakbo siya. Kaya pa kontrabida effect siya ngayon. At kapag siya manalo, ma-save nila ang Marcos political clan, di ba? Kasi Marcos pa rin siya, and then by next election, pwede nang tatakbo muli si PBBM. Ang mangyari, landslide na panalo ni PBBM sa another 6 years. Kaya pwedeng si Amy ang pwedeng si Amy ang replacement ni BP Sara
Kaya kung narinig ito ni BP Sara na vlog natin, baka hindi niya kausapin si Amy. Kasi ibang plano ni Amy. Talagang kinakaibigan niya si Sara, ang mga Duterte. Inaaway niya pa ang kapatid niya mismo, si Bongbong, para lang maniwala itong mga Duterte na siya ay talaga ay Duterte. Parang penetration agent, no? Mga kababayan, grabe. Genius move nga ito ni Amy. At kung magkatotoo tong prediction ko na tatakbo ito pagka-presidente sa 2028 dahil ma-impeach na si Sara, siya yung suportahan ni Sara kasi magkaibigan sila Matagal na pagkaibigan yan, grabe. Planted talaga. Pinaplano, genius move nga. Parang pinapain doon pinapakain doon si Amy sa mga Duterte para maniwala sila, penetration agent si Amy. At magagamit na huling baraha, di ba? Genius political move. Pero hindi tayo sure kung anong nasa utak ni Amy. Baka magbago na naman. Pero yan ang aking reaksyon at tungkol sa itong ginagawa ni Amy na ito. Okay mga kababayan, ako'y magpapaalam na. Maraming salamat sa lahat. At sa mga bago pa lamang, huwag kalimutan mag-subscribe sa channel. Hanggang sa muli, God bless the Philippines at ingat ang lahat.